I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes ha. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. July 8, 2026. Ayan na. Bumalik na naman po ang dating DILG Secretary ng Marcos Administration na walang iba kundi si ex-DILG Abalos. Malapit po kay Pangulong Marcos Jr. ito, mga kababayan, at isa rin sa pinakamagaling na gabinitis niya before, no? Dahil tumakbo ng pagka-senador, kaya hindi nga pinalad, natalo po siya. So ganun pa man, ganyan talaga ang buhay, no? Wala tayong magagawa. Pero ganun pa man, malakas din po ang kanyang hatak sa takilya dahil ito ay napakagaling na abogado din, no? So dahil dito hinalal po siya ng ating mahal na Pangulo, nga bilang ayan, sabi na po ng Abante News Online. Basahin po natin para kompleto detalyado guys. Abalos na numpa na kay PBBM bilang Cabinet Secretary. Tingnan, formal nang nanumpa si dating Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Cabinet Secretary, mga kababayan, no? Ayan, no? See? Talagang isa sa pinaka number 1 panlaban ni Pangulong Marcos Jr. bilang senador. Hindi nga pinalad, pero I think tatakbo uli si Secretary Abalos. Sabi guys ng mga dito, yung mga kumag. Tingnan nyo yung mga salot. Tingnan nyo. Nagsasalita sila ng ganyan, pero hindi nila nakikita yung sinusuportahan nila, nakawatan, ngayon nalalagay sa alanganin sa impeachment trial. Di ba? Sasabihin nila, malita. Lahat yan, ang mga cabinet members ni Pangulong Marcos Jr., puro malita. Di ba? Sabi sa inyo. You see, Ayan, yung mga DDS. Alam nyo guys, itong mga ginagawa ng mga DDS, pang-alipusta sa Pangulo, sa mga cabinet member niya. Hindi ba sila natatakot na may Panginoon na nakatingin sa mga ginagawa nila? Magre-reflect yan kay Sara Duterte. Kasi sa sinusuportahan nila si Sara . So, ibig sabihin, yung pang-alipusta nila sa Marcos Admin, siyempre, ang karma ay hindi talaga natutulog. Laging nandyan yan . Ano ang magiging epekto nito kay Sara? Siyempre, kakarmahin si Sara lalo. Dahil DDS din na mismo ang naglalagay sa kay Sara sa alanganin. Di ba? Ayan may bago na namang pulutan. See? See? Ayan lahat yan. Puro yan. Puro DDS. Pero makikita nyo sa 2028 ang mga yan. Kulilat ang mga yan. Magre-reflect yan kay Sara Duterte. Lalo na ngayon sa impeachment trial. Tagilid talaga siya. Sa nakikita ko lang. Malakas ang ebidensya laban sa kanya at saka magagaling ang abogado ng prosecutors. Sa totoo lang. Tingnan mo kanina yung defense lawyer ni Sara Duterte, Attorney Narbasa. Sabi ko nga doon sa live dapat yun mag-aaral ay kumbaga more practice. Kasi yung pagtatanong niya pahinto-hinto. Sa isang abogado kasi nakikita ko. Marami ako nakikitang mga abogado na talagang dire-diretso kung magtanong. Walang paltos talaga. Paldo lagi. Katulad ni Attorney Ligutan, 'di ba? Tingnan niyo kung paano sa mga kababayan magtanong. 'Di ba? Ganda, smooth. Tumpak. Akmang-akma doon sa ebidensya na topic. Ika nga. So sobrang nakaka-overwhelm din. Mapagkatiwalaan talaga yung mga abogadong ganyan. At saka di kalidad. Alam nyo guys, sa mga prosecutors, kung nakikita nyo yung mga private prosecutors, lalo na nandyan si Attorney T, yung maliit, magaling yun. Magaling yun. So, I think,
ay medyo mahihirapan ng defense lawyer na idepensa si Sara dahil magaling sa technique itong prosecutors, o di ba? So I hope no maging kumbaga ang mga judge na mga senador patas sa pagboto na ayon sana sa kung ano po ang ebidensyang nakikita. So ayun mga kababayan, another cabinet members or cabinet secretary ng Marcos administration. Importante talaga rin ang roles niya. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Bye everyone. There's more. Follow me and likes.